Welcome back to my channel mga katanglaw. Mayroon tayong pasabog sa pagkakataong ito. Pakinggan nating mabuti at unawain ang mga pahayag memos ni Epifanio Labrador o Richard Palacio sa kanyang update video. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang suportahan ang ating YouTube channel. Pindutin ang button na subscribe at ang notification bell para sa ma-notify sa mga bagong videos. Muli tayong magre-reaksyon sa birada ni Labrador o si Palacio. Ipapanood natin ang video na in-upload ni Labrador o Palacio na dito ay talagang ipinakilala na niya ang kanyang totoong identity. Sa pagkakataong ito ay hindi na tayo magdududa na si Epifanio Labrador at Richard Palacio ay iisang tao lang. May kasabihan nga na ang isda ay nahuhuli sa bibig. Panoorin natin at i-analyze ang video mga katanglaw. Po mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. So, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ayoko sana mag-vlog ngayong gabi. Kasi gusto ko sana sa isang araw, isang beses lang. Hindi naman tayo tulad ng isang ibang mga vlogger dyan na gusto ay 3 sa isang araw para malaki yung kanilang income. So, kaya lang po ako nag-vlog ngayong gabi dahil po sa marami pong tumawag sa akin ng mga supporters natin, ng mga pulis, militar, at iba pa, no? Na hindi mga iglesia ni Manalo na sumusuporta po sa atin. Sa kanyang sinasabi na marami daw tumawag na mga pulis at militar na sumusuporte daw sa kanya ay isang indikasyon na ang taong ito ay may sakit na delusional disorder. Ang delusional disorder ay psychotic disorder. Pinaniniwala ng isang taong ito ang kanyang sarili sa mga kasinungalingan na hindi naman existido at hindi naman totoo. Ang mga pulis at militar ay hindi bobo, matatalino sila. Hindi sila kakampi sa isang taong kriminal at hindi nila itatago ang isang taong wanted dahil sa maaari silang makasuhan ng obstruction of justice. Kaya, hindi dapat paniwalaan ang sinasabi ng taong ito. Siya ay may seryosong sakit sa pag-iisip. Pati ba naman yung mga tao ko? Lalong-lalo na yung isang tao natin na lumabas po sa ating programa na minsan ay humalili sa atin. Abay, tinatakot po nila mga minamahal kong mga kababayan. Tinatakot nila. Gusto nilang kumbinsihin na ituro kung nasaan ako. Gusto nilang kumbinsihin na ilaglag ako. Pero, awa naman ng Diyos. No? Awa naman ng Diyos. Hindi po tayo nilalaglag ng ating mga kasama. No? Sa totoo, Ang tinutukoy niya na tao niya na pilit daw kinakausap at tinatakot kuno para magsalita tungkol sa pagkakakilala ni Palacio at humalili sa kanyang programa ay si Danilyn Lacson, na batay sa ating intel ay ka-live-in partner ni Palacio. Kung totoo man na kinakausap na magsalita si Danilyn tungkol sa kung saan si Palacio ay hindi pananakot, kundi sinasabi lamang ang tungkol sa isinasaad ng batas na kapag itinanggi ang nalalaman tungkol sa isang criminal ay maituturing itong obstruction of justice, kaya dapat mag-isip-isip ka iya. natatawa po ako mga minamahal ko mga kababayan kung ano-anong mga pangalan ang inilagay nila sa akin. Kesa si Richard Palacio daw ako, kesa si ganun daw ako. Pero isa lang masasabi ko sa inyo mga minamahal kong mga kababayan, mga tolongges po at mga gago, mga demonyo yung nagsasabi ng mga yan, diba? Pero alam ko na sa isip ko, kaya sabi ko nga salamat sa mga sponsor natin, no? So, alam ko rin, no? Sabi ko nga, salamat sa mga sponsor natin, lalong-lalo na kanina. Sa totoo lang, bumubuhos po ang suporta ng inyong lingkod, Epifanio Labrador. Araw-araw, sa totoo lang, ayoko na magmalaki. Siguro pinakamaliit po na natatanggap nating suporta financially, nasa 80,000 a day. Galing po yan sa iba't ibang mga reliyon, lalong-lalo na sa ating mga supporters. No? Sa sinabi niyang ito ni Palacio, ginagamit lang niya ang mga ganyang salita para paniwalain ang sarili niya at mga followers niya na madami siyang kakampi. May delusional disorder na ito, sasabihin niya. Iba't ibang relihiyon at supporters, nakakatawa siya. Huwag mong idadamay ang mga relihiyon dahil hindi sila kakampi sa isang taong criminal at wanted. Dito, pinalalakas niya lang talaga ang kanyang loob. Halata ding lasing siya o nakainom siya ng alak.
O kaya ako hindi ako natatakot eh. Kahit pakasuhan ako ng 100 beses ng iglesia ni Manalo, kasi sinungaling, di ba? Kulto. Tama? Ito yan. No. Kaya akala kasi nila kasi mga commander, nag-iisa tayo. Hindi nila alam. Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, nakakaawa po ang iglesia ni Manalo. Ha? Gagamit pa sila ng tao, gagamit pa sila ng goons, gagamit pa sila ng batas, gagamit pa. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, para sikreto eh. Na nakikita ko kasi galawan ng iglesia ni Manalo eh. Kunyari, kakasuhan nila, gagamitin nila yung NBI, yung ombudsman, yung DOJ, yung police, etc. etc. Pero ang pakay nila, ipatumba tayo. Ha? Pero, bilang dating naging mayor ng Batang Mindanao, ako po ay sa mga hindi nakakaalam, dahil tulad nga ho ng sinabi ko, meron po tayong karanasan sa buhay na tayo ay nakulong dahil nakapatay tayo. Napansin niyo ba mga katanglaw? Nakapatay na daw siya at nakulong na siya. Walang duda na siya nga ay isang taong criminal at nananakot na siya ay papatay. Sinasabi niya na ipatutumba daw siya ng INC, walang katotohanan yon. Isa na namang delusional disorder. Dinidepensahan lang niya ang sarili niya na iniisip niyang ipaturumba siya gayong siya naman talaga ang may planong gumawa nito sa sino mang huhuli sa kanya. Pero sabi ko nga, siguraduhin lang ng iglesia ni Manalo na ihaharap niya sa akin, sanay din pumatay. Ha? Huwag niyo akong tinatakot dahil hindi nag-iisa si Epifanio Labrador. Ha? Hindi nag-iisa si Epifanio Labrador. Ano yung sinasabi ninyo? Na si Richard Palacio ay ako? Kawawa naman. Ano sinasabi ninyo? Si Macanas. Meron ako nabasa doon si ako. Ang dami nila sinasabi na yung mga pangalan na yun ay ako. O masabi pa nila, qualified tip na yung kaso ko. Aba, matindi. Ha? Kung qualified tip yan, mga bobo, ha? Biro mo ba naman mga minamahal ko mga kababayan, qualified tip, wala daw piyansa. Aba eto po ito ang nakakatawa dyan. Papupuntahin ko po yung mga tao ko sa Negros Oriental. Bibidyohan po namin yan. Huwag kayong mag-alala. Para lamang po patunayan na naninira lamang po yung iglesia ni Manalo. Aboy, Richard Palacio may qualified tip. Ha? Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko kailangan magnakaw ng aboy, Richard Palacio may qualified tip. Ha? Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko kailangan magnakaw ng Napansin ba niyo ang sinabi niya? Richard Palacio may kasong qualified theft. Pagkatapos niyang sabihin yan ay tsaka niya idinugtong na hindi niya daw kailangang magnakaw. Dito, hindi na niya itinatanggi na siya nga si Palacio at dumedepensa siya ba hindi na daw niya kailangang magnakaw. Mahina talaga ang utak niya. Kasi ang pagkakalam ko, kasi pinatanong ko po doon, mga minamahal ko mga kababayan, yung may-ari po nung computer shop, kasi pinaimbestigahan ko sa Negros Oriental eh. Kanina sinabi niya na papupuntahin daw niya ang mga kagrupo niya sa Negros Oriental para ipakita daw na hindi totoo ang kaso niyang qualified theft at papakunan pa daw niya ng larawan. Dito naman ay sinabi niyang pinapuntahan na niya ang mga kagrupo niya at nag-imbestiga na daw sila doon. Wow ha, kanina sabi mo, papupuntahin mo sila doon. At ngayon pinapanta mo na sila doon. Ano yun? Minuto lang nakasasabi mo, anda na sila agad. Ha? Pinaimbestigahan ko. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ha? Computer shop. Iniwan nung nagbabantay. Tama ba naman kasuhan ng qualified tip? Tapos, Nobel ay Kanino yung computer shop at sino yung nagbabantay ng computer shop na nakasuhan ng qualified theft? Paano mo alam ang tungkol doon? Nahuhuli na ang isda sa bibig Palacio. Halatang umiiyak ka na. tinanong ko rin po yan sa abogado ko. Sabi ko nga po mga minamahal ko mga kababayan, marami po tayong supporters. May kanina lang may nagpadala sa atin ng 80,000.
Mag-isip kayo mga minamahal ko mga kababayan. Siya na ang may sabi, mag-isip kayo mga kababayan. Kayo na ang humusga at mag-analyze. Umamin na siya, walang duda. Siya nga si Richard Vallejos Palacio na may kasong qualified theft sa Negros ng bantay ng computer shop at umalis at kinasuhan ng qualified theft ng may-ari. Ang dami po nilang paninira. Meron pang mga iba dyan na nagsasabi, nagnakaw daw ako ng ganito ng estudyante. Putang ina, magkano ba yan? Nalaman lamang ko mga minamahal ko mga kababayan. 2.5, halagang 2.5. Narinig nyo, inamin na niya na nagnakaw siya sa mga estudyante niya ng halagang 2.5. Dito sa pahayag ng ito, mas lalo nating napatunayan na nagturo nga siya ng karate at nagtayo siya ng grupo na Full Kidos Fighter at siya nga si Master Palacio o Richard Palacio. Talagang 2.5, pwede kong isampal yan kahit ngayon eh. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, 2.5 lang. 2.5 lang na halaga, sabi nila. Ninakaw ko daw yung mga pera ng estudyante ko. Putang ina. Mga minamahal ko mga kababayan, 2.5 lang daw ninakaw ko. 2.5 lang daw, ano to? Baka gusto nyo isampal ko sa inyo yung pera na to. 2.5 lang na nakawin ko pa. Ayoko na lang patulan, alam ko. Pero sabi ko nga, mag-ingat ka. Dahil alam ko na kung sino-sino. Alam ko na kung sino-sino yung nagpapakalat na yan. Kaya sabi ko, sabi ko nga, kung ako'y siraulo, kung ako'y gago, pwede ako magbayad ng tao hanggang 20,000 lang kada ulo. Kaya ko magbayad ng ulo ng tao para lang ipatumba kung sino-sino. Kaya ko, kaya doon sa mga naninira sa akin, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil 20 mil lang. 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Kung sino man yung nagpapakalat na yan. Masama at delikado ang taong ito. Talagang ang isipan ay criminal. Ang uri ng kasong maaaring ipataw sa kanya na pagbabanta ay grave threat. Sana, makarating ito sa mga kinauukulan bago pa makapinsala ang taong ito na walang karapatang mabuhay ng malaya, kundi dapat ay harapin at panagutan niya ang mga kaso niya at mga patuloy pang mga kasong maaaring isampa sa kanya. Nananawagan kami sa mga may kakayahan, mga kapatid na aksyonan na ang taong ito upang hindi makapinsala ng kapatid. Ngayon mga kataklaw, mga viewers, napatunayan nating muli at may matibay tayong ebidensya na si Epipanyo Labrador ay si Richard Palacio. Talagang ang isda ay nahuhuli sa bibig. Maraming salamat sa panonood.